Okay, alright. Update po tayo sa Kim Pogonov for today, guys. Ito guys ang balita po natin ay si Ate Laham po ay nagsalita na patungkol sa issue sa kanila ni Kim Chu. Aba guys, ito pa nanggaling ito sa legit na sources natin Sabi guys na wala daw utang na loob si Kim Chu kay Ate Laham. Aba, paano naman nagkaroon na walang utang na loob si Kim Chu kay Ate Laham? Dahil tinulungan nga siya ni Ate Laham, di ba? Yun yung palaging sinasabi ni Ate Laham na wala siyang utang na loob. Dahil nga dun. Pero in fairness naman, yes, si Kim Chu po ay nagbigay ng malaking pera or puhunan para kay Ate Laham. Kaya nga po gumanda yung buhay ni Ate Laham. Naging prinsesa siya dahil kay Kim Chu. At hindi lamang po yan guys, kundi binigay niya talaga yung kumbaga guys, tinulungan din niya, binalik niya yung tulong ni Ate Laham sa kanya noon. Pero syempre guys, iniisip ko sinong karamihan dito ay pili ni Ate Laham. Hindi siya tinulungan ni Kim Chu. Pero marami mga netizen po ang nasasabi na halos lahat ng mga biyayang nakakamit or nakakamtam ni Ate Laham, ayun po ay dahil kay Kim Chu. Kaya wag naman sana sabihin ni Ate Laham na walang utang na loob si Kim Chu at hindi siya tinulungan, dahil marami naman nakakalam na si Kim Chu po ay tinutulungan niya si Ate Laham dahil alam naman ng karamihan yan. Hindi lamang po yung mga taong nakakita, kundi pati sa pamilya nila guys. Si Kim Chu po guys ay isang breadwinner. Breadwinner sa kanilang pamilya kasi siya po yung pinakamalaking income. Siya din po yung tumutulong sa kanyang kapatid na nag-aaral sa abroad. Halos lahat nga po guys ayon dito sa ating legit sources halos lahat ng pangangailangan sa pamilya nila Kim Chu yung nagbibigay sa kanila. Kaya yung sinasabi ni Ate Laham guys na wala siyang utang na loob ay parang ang sakit naman sa kalooban yun. Bilang isang fans ng Kim Pao, si Kim Chu po ay parang hindi naman tama makatarungan na sabihan siya ng ganun, dahil alam naman niya mismo na lahat ng mga paghihirap, lahat ng sakripisyo, lahat ng kinita ni Kim Chu ay binibigay niya kay Ate Laham. Kasi nga po si Ate Laham ay pinagkakatiwalaan ni Kim Chu sa lahat ng bagay. Pero ngayon po guys ay hinahabol na po si Ate Laham, hinahabol na din po si Kim Chu yung mga taong nag-invest sa kanya, mga investor ba. Hinahabol sila guys, kaya pala dinimanda siya ni Kim Chu dahil dito. Pero marami mga investors guys ang nagrereklamo dahil nasan daw yung kanilang mga pera, bakit naging ganon, or bakit wala silang nakukuha income or walang mapasok na income sa kanila. Dapat sana daw sinabi nila naman kahit naman siguro sino guys na investor ang magtatanong, dahil alam naman nila guys na nalugi na yung negosyo ni Kim Chu at Ate Laham. Aba, yung mga iba nga dyan guys ay tinatanong kung paano nalugi yung business nila Ate Laham. Alam naman nila guys na si Ate Laham may lulong na sa bisyo kaya ng pagsusugal. At ewan pa natin guys sa maliban sa pagsusugal, kasi marami kasi dito guys ang nagsasabi na hindi lamang pala sa pagsusugal nanulong sa Ate Laham. Siyempre puyat yan, nandyan na lahat yan. Alam mo na iibig ko nang sabihin. Kaya guys ito wag nating maging habit ang pagsusugal, dahil ang pagsusugal guys ay napakahirap yan. Isipin mo yung magsugal ka na hindi mo na mamalaya na milyon na pala yung naubos mo dahil gusto mong manalo sa sugal. Pero walang mananalo kasi ang sugal guys ay isang addiction yan. Kung hindi mo yan maagapan, ikaw ding nung kawawa, dahil pihira lang po yung nananalo sa sugal na ganyan. Dahil dito guys milyon na ang talo niya, pero
Hanggang sa ngayon ay hindi pa niya nakukuha yung talo niya. Kaya maraming mga netizen ang nagsasabi na hindi dapat ganon yung ginagawa ni Ate Lakam dahil si Kim Chiu naman po ay nagtatrabaho ng marangal yan para sa kanilang pamilya. At higit sa lahat guys, mahal na mahal ni Kim Chiu si Ate Lakam. Hindi sa yung intensyon ni Kim Chiu na kasuhan si Ate Lakam, kaso napapersa siya na kasuhan siya dahil hinahabol na sila na investor. Maraming naawa kay Kim Chiu dito guys, pero dahil sa dami ng nangyayari sa buhay ni Kim Chiu, may mga blessing pa rin na dumarating sa kanya kagaya ng yung bang dumarami mga supporters niya, dumarami mga blessings kaya mga endorsement, mga project nilang Paolo Avellino, at higit sa lahat ay napakabait kasi ni Kim Chiu. Naramdaman kasi ng mga network or mga management or mga director guys or mga naghahawak kay Kim Chiu guys na talagang stress si Kim Chiu sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Hindi lamang po yan guys, ay pati yung love life ni Kim Chiu guys ay sinasabi niya Lakam na hindi siya boto kay Paolo Avellino. Alam naman ng karamihan guys na hindi siya boto kay Paolo Avellino dahil si Paolo po ay alam niya kung ano yung galawan niya Lakam. Nararamdaman kasi ni Paolo yun, pero dahil nga po nag-iingat din si Paolo, ayaw niyo kasi na masira yung pagkakapatid nila ni Kim Chiu at saka si Ate Lakam. Kaya si Paolo po yung instansya at alang-alang sa mga niya na bagay. Maraming nagsasabi na napaka-mature ni Paolo mag-isip dahil inisip niya talaga yung kapakanan ng kanyang asawa. Siyempre guys, darating sa punto guys na mangingialam na din si Paolo sa buhay ni Kim Chiu dahil yung pera naman na binigay, hindi pala binigay guys, kundi it-invest ni Kim Chiu sa negosyo na yan ay galing talaga yun sa kanyang pinaghirapan. Hindi naman politiko si Kim Chiu para sa ganun marami siyang pera. Diba? Yun nga po yung kasabihan nila guys na wag masyadong magtiwala kahit kapatid mo dahil ang pagtiwala kasi guys, it built 1,000 years. Pero kahit kapatid mo yan guys, tignan mo na lang nangyari kila Ate Lakam at saka si Kim Chiu. Itong si Paolo Avellino guys, panay ng concern niya kay Kim Chiu dahil alam niya na kahit mainitin yung ulo ni Kim Chiu sa ngayon guys, kahit nagtatampo, hindi si Paolo Avellino yung tipong yung bang pag-iinit din kasi ramdam ni Paolo yung mangyayari kay Kim Chiu sa ngayon guys. Alam niya yung pinagdadaanan niya. Pati nga sa set kahit yung bang problematic na si Kim Chiu pinapasaya pa rin siya ng mga co-actress niya dahil ang hirap ng kanyang pinagdadaanan guys. Halos kita mo yung side ni Kim Chiu sa lungkot at side niya sa kasiyahan. Yun sa camera guys, normal lang yan magpasaya si Kim Chiu, normal lang yun kasi yun yung script Pero sa reality guys, ang bigat ng pinagdadaanan ni Kim Chiu at iyan yung palaging please ni Paolo Avellino sa atin sa mga fans niya, sa mga haters niya, na wag nang davdavan or wag nang makomment ng kapangit-pangit na para sa ganoon ay hindi rin mapapaisip si Kim Chiu ng kung ano-ano. Kaya shout out po natin sa mga senior citizen dyan na palagi niya nanonood sa ating updates. Maraming salamat sa inyo. Alam po kayo po yung aking mga fans. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po yung palaging nanonood sa ating YouTube channel. At hindi lamang po yan guys, sinishare din po yung inyong mga opinion. Yun po yung napaka-proud po ako sa inyo kasi sa mga comment nyo ang gaganda, halos tagos sa puso guys. Yan po yung sinasabi natin na true Kim Pao fans po kayo. At hindi lamang po yan guys, mag-ingat po din tayo palagi. Just pray to God or to the Lord, Almighty God, giving us wisdom, knowledge, and understanding. Sana man po sa mga hindi natin fans nan, maraming salamat din dahil alam ko na kahit hate nyo ang Kim Pao ay nanonood pa rin kayo. Sa mga seniors talaga ng mga fans ko, I love it. I love you.
always think positive and always think positive and pray. Kasi yan po yung napakaganda at good vibes po tayo sa lahat ng mga ganyan na activities, guys. Kasi in everyday natin, always tayo mag-pray. Ayan po, nagbibigay sa atin ng good vibes. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. At ito po yung isang update po natin. Yung bang si Ate Lakam Grace ay parang ang hirap sa kanya na patawa na humingi ng tawad kay Kim Chu. We don't know what is the fact kasi ayon dito sa ating legit na sources ay hindi walang kapatawaran pa kay Ate Lakam, guys. And this is for today. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.